na mga katawa-tawang paliwanag na si Kristo raw magbabautismo sa apoy at saka sa Espiritu Santo. Pakahuluganan ba namang dagat-dagatang apo yun? Pakinggan nyo sa Pasugo, September 1970. Basahin natin yung kanilang paliwanag pagkatapos nung talata, Sis Luz. Sige po, pakilagay nga natin yung after na nung talata. Ano ba? Basahin mo natin to. Yung paliwanag, yung sa Pasugo, ayan. Ayon kay Juan Bautista, ay hindi lamang sa tubig at Espiritu Santo ang bautismo, kundi mayroon pang bautismo sa apoy. Ito'y para roon sa mga parurusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre na ikalawang kamatayan. Apokalipsis 20. Saan mo mababasa na yung dagat-dagatang apoy at asupre, bautismo yun? Parusa yun, hindi yung bautismo. Ang bautismo nagde-denote ng kaligtasan, Sis Luz. Opo. Wala pong gano'n na dagat-dagatang apoy yung bautismo sa Ang bautismo sa paliwanag ng Biblia, kaligtasan yan eh. Na ayon sa tunay na kahawig, ay nagligtas sa makapwidbagay ang bautismo. Basahin mo 3:21. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makapidbagay ang bautismo. Hindi ba ang bautismo ay pagliligtas? Tama. Bakit mo naman paparatangan pag nagbautismo si Kristo? Bakit naman igagano ng mga iglesia ni Manalo? Si Kristo, pag nagbautismo sa Espiritu Santo sa apoy, yung pala yung gagawin sa'yo, dadaling ka na sa dagat-dagatang apoy. Ang bautismo ay pagliligtas, hindi parusa. Nakuha mo punto ko, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, nakuha ko po yun. Ang bautismo ay pagliligtas. Pero lumalabas sa paliwanag nila, yung bautismo sa apoy na si Kristo ang gagawa, lalabas po parusahan ka sa dagat-dagatang apoy. Paano magiging kaligtasan yun? Mali po yun. Napakalaking kontraryo sa Biblia ang paniniwala nitong mga manalista. Gusto ko, ipunin mo lahat yan, yung kawalang ang paliwanag na yan. Tapos, lagay mo sa YouTube. Lagay mo lahat sa YouTube yung mga katarantaduhang paliwanag na yan. Pero mo, si Kristo, babautismohan ang kanyang mga lingkod sa Espiritu Santo sa apoy. Pangako yun. Hindi yun kapahamakan. Hindi ba pangako yun eh? Pakinggan ninyo Basahin natin ang Mateo 3:11. Pangako ni Juan yun na sinabi sa kanya ng Diyos Eto po. Sa katotohanan, ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Di ba magkalakip yun? Bautismo ni Kristo, Espiritu Santo at apoy. Hindi parusa yan. Pangako yan sabi ni Juan pag yun dumadating sa likuran ko, lalong dakila yung kaysa akin. Hindi nga ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. O di magkalakip yung bautismo sa Espiritu Santo sa apoy. Paano naging dagat-dagatang apoy yun? Ang bautismo ay pagliligtas, hindi naman pagpaparusa. Tama po. At yan ay natupad at natutupad sa mga Kristiyano. Ang apoy ay larawan ng pangdadalisay. Alam mo kasi yung bautismo, Sis Luz, sa talagang kahulugan, paglilinis yan ang bautismo di ba? Opo. Ang tubig ay mahusay na panlinis. Pero mas mahusay na panlinis ang apoy. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Bakit po ganon? Ang tubig nakakalinis.
Pero pag ang apoy ang naglinis sa'yo, dalisay na dalisay ka pagka dumaan ka na sa apoy. Diba? Tama po. Basahin mo unang Korinto 3. Eto po, 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Ayun, yung apoy, sumusubok yun. Yun ang pandalisay. Basahin natin ang Zacarias 13. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang diringgin. Aking sasabihin, siya'y bayang ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Bayang mga dadalisahin sa apoy, magiging bayan ng Diyos. Paano magiging sa impyerno at dagat-dagatang apoy yan? Ha? Nakuha mo, Sis Luz? Opo, napakamali pong interpretasyon yun. Yan. Kaya maraming mga interpretasyon, hindi nga interpretasyon yun eh. Ano po yun? Katarantaduhan. Amen. hindi man fit na tawaging interpretasyon eh, dahil katarantaduhan eh sa isang nag-iisip. Di ka maniniwala dyan sa mga pinaggagagamit na paliwanag ng Iglesia ni Manalo eh, kasi biro mo, pinangako ni Juan, dadating sa likuran niya si Kristo. Ang magbabautismo, Espiritu Santo sa apoy. Karato-rato pala yung ipinapangako sa salita ni Juan eh. Dagat-dagatang apoy pala yun. Ano ba naman yun? Kaya nga po eh. Kaya lumalabas sa kanila ang Biblia, hindi liwanag eh. Malabo sa Iglesia ni Manalo ang Biblia dahil kung saan-saan dinadala yung paliwanag na wala dun sa konteksto ng mga talata. Kasi yung apoy, napakaganda sa Biblia yan eh. Sa kanila, pag apoy, dagat-dagatang apoy. Samantalang ang apoy, ginagamit yan ng Diyos pansubok, pang dalisay. Hindi dagat-dagatang apoy yan. Kasi pag sa dagat-dagatang apoy ka napunta, hindi ka nasusubukin doon. Tarantado ka talaga, kaya ka dinala rin eh. Di ba gano'n, Sis Luz? Tamang-tama po yon. Pag dinala ka sa apoy, wala nang subok-subok, nasubok ka na nga, nagago ka talaga. Kaya nandun ka na. Sa dagat-dagatang apoy, hindi sa apoy. Opo. Yun. Pag dinala ka sa dagat-dagatang apoy, talagang gago ka na talaga. Pero pag dinala ka sa apoy, pagsubok yun, hindi dagat-dagatang apoy yun. Sila, lahat ng mabasang apoy, dagat-dagatang apoy na. Hindi ba gano'n? Yun nga po eh. Si Kristo, nung mabautismo ka na ni Juan, ang sabi ni Juan, siya yung sinasabi ng Diyos sa kanya na pagka binabaan ng Espiritu Santo at nanahan sa kanya, yun ang bumabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos ko, lalong dakila kay sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng panali ng kanyang magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y babautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So, alam na ng mga Kristiyano na maraming bautismong sinasabi. Kasi binautismohan na sila ni San Juan, tapos ay binautismohan pa sila ng mga alagad ng Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon sa kanila, yung bautismong ibabautismo sa akin, babautismohan kayo. Di ba ganon, Sis Luz? Ganon nga po. Ito, particular ito sa mga Ebreo.
Ang mga Ebreo kasi, mga nauna yan sa pananampalataya. Yan ang dinat na ni Kristo, yung mga Hudyo, yung Ebreo. Kaya nung nangangaral na si Pablo sa mga Ebreo, tumigil na tayo nung mga pasimulang aral ni Kristo, tumigil na tayo ng pagsasalita, sabi niya. Nung mga unang simula ng aral ni Kristo, yung aral tungkol sa mga bautismo. Sa Tagalog, ang pagkakasalin, mga paglilinis. Pero sa original na Grego, aral tungkol sa mga bautismo. Bakit sinasabi ito ni Pablo sa mga Ebreo? Kasi marami silang bautismong nadaanan. Bautismo ni Juan, tapos bautismo pa ng mga alagad ni Kristo, tapos babautismohan pa sila ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy. Eh di magiging 3, kapatid na Luz, ano? Ganon Tama nga. ba yun? Tama po. Lalabas po sa kanila 3 nga po. 3. Eh kaya titigil na sila nung pagsasalita, nung unang simula nung aral, yung mga bautismo. Kaya kung titigil na, aalisin na yung 2. Opo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Kaya nung magbilang si Pablo, ang ibinilang niyang bautismo, isa lang. May isang katawan, isang pananampalataya, isang bautismo. So, ang pinakabalid na ikinukonsider na essence ng salvation and essence of truth, ang ibinibilang lang isang bautismo. Eh ikaw, kung ikaw si Pablo, ano yung isang bautismong ibibilang mo? Yung bautismo ni Juan, yung bautismo ng mga alagad, o yung bautismo ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy? Yung pong kay Kristo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Yun po ang ibibilang. Ang mo, Ano po? ibibilang mo. Ba't ba ganyan ang ating audio? Hindi makasagot ng... Opo, hindi ko po narinig kompleto eh. Putol-putol po. Ba't ganun ang audio natin? O baka naman hindi alam nun yung ginagawa niya. Uy! Kung ikaw si Pablo, ano ibibilang mo dun sa mga bautismo na yon, Sis Luz? Ang ibibilang ko po, yung huli, yung sa Panginoong Hesukristo na bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ayon. Kasi may bautismo na si Kristo lang ang magagawa eh. Siya lang ang gagawa nun. Walang iba. Sabi ni Juan, yung dumarating sa likuran ko na lalong makapangyarihan kay sa akin, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Tama ba, Sis Luz? Tama po. So, ang iglesia tatanggap ng bautismo ni Kristo. Tama? Tama po. At pag natanggap mo yung bautismo ni Kristo, nasusupersede nun, nadadaig noon, yung bautismong tinanggap nila kay Juan Bautista at yung bautismong tinanggap nila sa mga alagad ni Kristo. Ang ibinibilang na lang ngayon na pinakatumpak at pinakamahalagang esensya ng kaligtasan, yung isang bautismong sinasabi ni Pablo. Tama ba, Sis Luz? Tama po yun. Naintindihan mo naman yon. Opo, awa ng Diyos, naintindihan ko po yun na... Ngayon, ang tanong natin ganito. Anong katunayang ang ibinibilang ng Diyos na bautismo na makapagpapasakdal ng budhi at makakapagligtas ay ang bautismo ni Hesukristo? Meron ba tayong katunayan nun? Pakinggan mo, kapatid na Lusa, basahin mo yung 1:14 ng unang Korinto. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ni Numan na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas,
Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Ayan. O de, si Pablo pala, may binautismuhan siya sa mga taga-Korinto. Tanong mo nga sa mga kapatid kung tama yon. Tama po ba yon mga kapatid na may binautismuhan si Pablo sa mga taga-Korinto? Ano po sagot? Tama po ba? Ano po sagot nyo? Kung tama, taas ang kamay. Kung hindi tama, o ngayon, kung hindi tama, itaas naman din ang kamay. Okay. Naniniwala po Si Pablo, binautismuhan niya si Crispo at saka si Gayo. At saka yung sambahayan ni Estepanas. Ngayon, kung meron pang iba, hindi ko na matandaan, sabi niya. Kasi matanda na rin si Pablo. No? Tapos, marami siyang gawain. Hindi niya na matandaan lahat ng mga binautismuhan niya kasi hindi naman siya butisador eh. Pero may binautismuhan siya sa Corinto. Yung sambahayan ni Estepanas, saka si Crispo at si Gayo. Tama, Sis Luz? Tama po. Ngayon, ano ang sabi niya sa mga taga-Corinto sa 12:13? Pakibasa. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kung papansinin niyo yung talata, mga kapatid, sabi ni Pablo, sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat. Abay, hindi ba nabautismuhan niya na si Estepanas, saka yung sambahayan ni Estepanas? Hindi ba nabautismuhan niya na rin si Crispo at si Gayo? Bakit meron na naman siyang sinasabi sa 12:13? Sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat. Hindi ba yan present progressive, kapatid na Luz? Tama po. So, pagkatapos na mabautismuhan ni Estepanas at nung kanyang sambahayan, pagkatapos mabautismuhan ni Crispo at ni Gayo, sila pala ang lahat, kasama patin si Pablo, ay binabautismuhan sa isang espiritu. O sino kaya ang gumagawa nun sa lahat, pati kay Pablo? Walang iba kundi si Kristo, sapagkat siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo at saka sa apoy. Tama ba yun, Sis Luz? Tamang-tama po. At yung sinasabi niyang tayong lahat ay binabautismuhan, present progressive. Kasi yung bautismo na yon, na bautismo ni Kristo, yun ay bautismo na isang process, isang proseso. Yung kasing bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, hindi isang oras tapos yun. Hindi. Yun ay binubuo ng mga pagsubok, mga pag-uusig, para bang maipapailalim ka sa pag-uusig, sa pagsubok, ma-overwhelm ka, parang matatakpan ka ng mga kung ano-anong pagsubok na yun. Ang kahulugan kasi literally ng bautismo, yung ma-overwhelm, matakpan, masakop. Yun ang kahulugan ng bautismo eh. Immersion or to be deep, mapa sa ilalim. Kaya pag bautismo sa tubig, kailangan mapa sa ilalim ka sa tubig. Pag bautismo sa apoy, dapat ma-cover ka ng apoy, ma-overwhelm ka. Yun ang kahulugan sa Grego ng salitang baptizo, na ang kahulugan ni to be overwhelmed, masakop, mailubog. Yung overwhelmed is mailubog ka. Mailulubog ka sa apoy. Yung apoy, larawan nyo ng pagsubok, pagdadalisay, mga trial sa buhay, mga kung ano-anong mga persecution. Pag sinama-sama mo lahat yun ang bautismo ni Kristo na malalagay ka sa mga trials, sa apoy. Yung trials, ang kahulugan nun, ano ba yung trials sa Tagalog? Mga pagsubok. Yun ang bautismo ni Kristo eh. At yun, hindi natatapos sa isang oras kagaya ng bautismo sa tubig. Kundi ito, proseso ito, proseso.
na pag naanib ka sa iglesia, darating yung mga pagsubok, darating yung mga pag-uusig, darating yung mga kung ano-ano, mga kahirapan, mga tukso. Yun ang bautismo ni Kristo. Si Kristo lang ang gumagawa nun sa tao. Kasi yun ay ginagawa niya lang sa talagang kandidato sa kaligtasan na babautismohan kanya doon sa Espiritu Santo at sa apoy. Bakit sa Espiritu Santo? Kasi kailangan, habang sinusubo ka naman, bigyan ka naman ng Espiritu Santo na makakatulong sa iyong kahinaan para malagpasan mo lahat yung mga pagsubok. Naintindihan mo ba yon, Sis Luz? Opo, yun po, Brad Eli, naintindihan po namin na yung palang bautismo ni Kristo, hindi po sa lahat ng tao ay ino-officiate yun. Kung hindi, ang dumadaan lang doon sa bautismo ni Kristo, yung sinasabi nga po ninyo, mga kandidato sa kaligtasan. Hindi sinasabing lahat ng tao ay dadaan doon. At hindi rin lahat ng basta dumaan sa tubig na bautismo, dadaan na rin doon sa bautismo ni Kristo. Kasi meron nga pong nabautismuhan ng tubig, pero hindi naman maliligtas. Hindi po yun binautismuhan ni Kristo. Ang dadaan doon, yung mga nabautismuhan sa tubig, tapos nakita ni Kristo talagang ito yung mga lingkod niya, yun ngayon, isasubject ngayon doon sa baptism sa Espiritu at sa apoy. Yun nga po yung mga paghihirap, pagsubok, mga sari-saring tukso, ganun po. Hindi lahat ay dumadaan doon. Akatuwa, inaamin ng iglesia ni Manalo na si Manalo hindi nabautismuhan. Kasi wala raw taong magbabautismo kay Manalo dahil wala raw mas mataas sa kanya. Aba, kayabangan na yun. Di ba ganoon, Sis Luz? Totoo. Basahin natin yung pasugo ng November 2001. Ito po yan. Pasugo, November 2001, page 2, sa editor's reply. It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him. Wala raw pwedeng magbautismo sa kanya, Sis Luz. Wala nga No po. one was there immediately preceding his work to baptize him. Abay, kailangan talaga palang inaamin palang ito palang si Manalo talagang walang pag-asa dahil hindi na bautismuhan. Wala raw pwedeng magbautismo kahit isa, no one. Abay, pati si Kristo dinisqualify ni Manalo na siya ay bautismuhan, Sis Luz. Yun nga po. Ay, ako hindi ko sasabihin ito kasi alam ko si Kristo may daladalang bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya nga nagkaroon ako ng pag-asa, Sis Luz, tanong mo sa akin kung Bakit po? Bakit po? eto. Kasi yung nagbautismo sa akin si Pilomini Wison. Pagkatapos akong mabautismohan, pagkaraan na ilang taon, tiniwalag ni kapatid na Perez. Sabi ko sa Abna Perez, paano yung Abna Perez ang nagbautismo sa akin, tarantado pala. Sabi niyo, tarantado si Pilomini Wison. Nung bautismohan pala ako, gumagawa na ng katarantaduhan. Di pa paano po yung bautismo ko? Pagpasa Diyos mo na yon, sabi ni kapatid na Perez. Hindi na lang ako kumibo. Tapos nung maalaman ko, meron nga pala akong isang reserbang bautismo pa. Yung bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Pag binautismohan ako ni Kristo noon, wala nang kakwenta-kwenta yung ginawa sa akin ni Pilomini Wison. Kahit ba tarantado siya, ano papakialam ko ron. Aba, naramdaman ko naman, Sis Luz, na binabautismohan ako ni Kristo sa Espiritu Santo at saka sa apoy. Sa dami siguro ng dumaang pagsubok sa buhay ko, naku po. Baka kung ikaw ang nalagay sa lagay ko, Sis Luz, baka nagkatiwa-tiwarik ka kung sakali man na hindi ka sasamahan ng Espiritu Santo. At saka siguro, kung walang nagtuturong Espiritu Santo sa atin, siguro hindi natin mauunawaan itong mga nauunawaan natin ngayon. Di ba gano'n? Opo, totoo po yan talaga. Kung walang Espiritu Santo na tumutulong sa atin, nako, wala po tayo talaga magagawa. Ito lang mga naiintindihan natin ngayon.
Talagang bigay po talaga ng Diyos yun sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Natin, totoo yun sabi ni Juan. Meron talagang dumarating pagkatapos niya na magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. At alam niyo mga kapatid, pagka nararamdaman nyo na binobautismohan na kayo ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy, dumadating na yung pagsubok, mga pag-uusig, dumarating na yung mga kung ano-anong tukso, dumarating na yung kung ano-ano pang mga pang-uupat. Matuwa kayo, sabi ni Pedro, huwag ka malulungkot. Bakit? Nararamdaman mo, binobotismo ang ka ni Kristo, tapos malulungkot ka, magre-rebelde ka. Tanggapin nating maluwag sa kalooban yung mga pag-uusig, pinagtatakwil tayo ng mga kaibigan, tinatakwil tayo ng kamag-anak, dumarating na yung mga pagsubok, at yan na nga yung bautismo ni Kristo, na ilalagay ka sa apoy, at ilalagay ka sa mga pagsubok, para matsubok kung talagang tapat ka. At yan karangalan natin kasi, kung karangalan nila, nabautismuhan sila ni San Pedro, mas karangalan kung nabautismuhan ako ni Kristo. Amen. Di ba ganun yun, Sis Luz? Amen po. Totoo po yun. Dahil si Kristo ang pinakamataas na pwedeng magbautismo sa atin. Ayun. Karangalan na, kung karangalan ng sino mang nabautismo ang kalimbawa ni Pablo, kagaya ni Estepanas, kagaya ng kanyang sambahayan, kagaya ni Crisput ni Gayo, abay mas karangalan ng mga taga-Korinto na pagkatapos nilang mabautismohan ni Pablo, binabautismohan naman sila ngayon ni Kristo sa Espiritu Santo at sa apoy. Dapat doon matuwa ka. At siguro, dapat nga ron magpasalamat ka pa sa Diyos pag nararamdaman mo, binabautismohan ka na ni Kristo. Isilalagay ka na sa mga pagsubok at saka sa mga pag-uusig. Pinapayagan na niya na ikaw tuksuhin ka ng tuksuhin at buwisitin ka ng buwisitin. Matuwa ka, kapatid, kasi nangyayari na sa iyo yung prosesong sinabi ni Kristo na sa sarong ininumang ko o iinuman ko ay iinom kayo. At sa bautismo na ibabautismo sa akin ay babautismohan kayo. Kasi si Kristo, pagkatapos na siya'y mabautismohan sa ilog ng Jordan, meron pa siyang sinabing bautismong ibabautismo pa sa kanya. At ang sabi niya nga sa 12 ng Lucas, pakibasa mo. Datapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Ito'y bautismo na magdudulot ng kagipitan kay Kristo. Magigipit siya, magkabi-kabila sa laman. Katakot-takot na hirap ang dadanasin niya. Iismulin siya, paparatangan siya'y demonyo, paparatangan siyang makasalanan, sasampalin siya, tatadyakan, pagkatapos kung ano-anong paninira ang gagawin sa kanya, at pagkatapos huhulihin siya, tapos papako siya sa krus hanggang sa mamatay na nga siya. Kaya sabi ni Kristo, meron akong isang bautismo upang ibautismo sa akin. Gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Naganap naman awa ng Diyos. Sabi niya sa krus, Ama, naganap na ang lahat. O di naganap na pati yung bautismo. Kaya yung bautismo na yon, yun ang larawan ng kanyang paghihirap na dinaanan at yun din ang larawan ng saro na kanyang ininuman. Sabi niya ngayon sa mga alagad, sa sarong iinuman ko, hindi pa siya nakakainom nun dahil hindi pa siya pinaparusahan nun Sa sarong iinuman ko, iinom din kayo. At sa bautismo na ibabautismo sa akin, babautismohan din kayo. Kaya tayong lahat dapat makainom sa saro at mabautismohan nung bautismong ibinautismo sa Kristo. Yun ang final na baptism sa Kanya. Hindi yung baptism kay Juan ang final baptism. After all, hindi nga lapat sa Kanya yung bautismo ni Juan, kapatid na Luz. Bakit po hindi lapat sa kanya? Sabi ni Juan,
binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Sabi niya. Batay mo yung 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. O yung bautismo pala ni Juan, bautismo sa tubig sa pagsisisi. Pagpapatawad ng kasalanan. Dapat ba si Kristong magsisi? Wala naman siyang pagsisisihan. Wala rin naman siyang kasalanan. Kaya lang siya pumayag na mabautismuhan para magbigay ng halimbawa. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Pero hindi naman siya, wala naman siyang pagsisisihan dahil wala naman siyang ginawang kasalanan, di ba? Opo. Kaya, yung bautismo ni Juan, tinanggap ni Kristo, masusupersede nung bautismong dumadating kay Kristo pagkatapos nung bautismo na yon. Nabautismohan na siya ni Juan, babautismohan pa siya uli ng isang bautismo na ang sabi niya, gaano kaya ang kagipitan ko hanggang ito'y maganap? At naganap naman. Nagipit naman siya talaga. Kaya mga kapatid, pagka nagigipit na tayo ng mga panunukso, paninira, pang-uusing, mga trials, mga pagsubok, huwag tayong mag-alala. Dapat matuwa tayo. Pag naramdaman mo, hirap ka na, ay, pumunta ka na sa stage, magpasalamat ka sa Diyos at umawit ka. Bakit? Binabautismohan ka na ni Kristo. Ang ibig sabihin, kandidato ka na sa kaligtasan. Di ba ganon, Sis Luz? Amen po. Yan ang ating paksa.